trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-schedule na ang International Criminal Court ng petsa ng hearing para sa kanyang confirmation of charges. Ito ay gagawin sa February 23, 24, 26 at 27. Nagdulot ng takot at aberya sa Iloilo International Airport ang lalaki nakipaghabulan sa mga pulis. Pinaputukan pa siya ng baril. Nagwala raw ang lalaki nang masita siya dahil sa kanyang dalang kutsilyo. 3 oras lang kada araw ang hearing na may break matapos ang 1 oras. Sa February 23, magaganap ang pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbabasa ng charges laban kay Duterte. Dito rin magaganap ang opening statement ng prosecution o taga-usig ni Duterte at ng defense o yung panig naman ng dating Pangulo. Kasunod ang submissions on the merits ng prosecution. February 24 naman, ipagpapatuloy ang paglalatag ng panig ng prosecution. May nakalaan ding oras para sa submission of merits ng common legal representatives of victims. February 26, nakalaan naman sa submission on the merits ng depensa. Ang February 27 para sa depensa pa rin. Binigyan ang depensa ng mas mahabang oras dahil ito ang unang pagkakataon na magpepresenta sila ng submissions sa merit ng case. Masusundan ito ng closing statement ng prosecution, common legal representatives of victims at depensa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogadong itinalaga ng ICC para kumatawan sa mga biktima. Nakipaghabulan ang lalaking yan sa mga pulis sa loob mismo ng Iloilo International Airport. Kasabay niyan ay ang nagpulasan din dahil sa takot ang iba pang mga pasahero. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang isang putok ng baril. Pinaputukan na pala ang lalaking hinahabol ng mga pulis. May bit-bit daw kasi siyang kutsilyo. Kwento sa News 5 ng isa sa mga pasaherong nakakita. Naharang na raw ng mga pulis ang lalaki sa security screening pa lang bago makapasok sa boarding area. Nakita ko siya, pinapahinto siya ng isang security officer na kailangan i-check yung bag niya. Nung malapit ako sa boarding gate, nakaupo ako, bigla lang namin narinig yung mga tao nagsitakbuhan. Sinubukan pa raw pakalmahin ng mga pulis ang lalaki, pero nagpupumiglas daw ito. Nung medyo nagsisterical siya yun, binaril na po siya. Kumakalat na medical documents umano ni Pangulong Bongbong Marcos online. Peke, ayon sa Malacanang, naglabas din ng video kagabi, patunay na patuloy ang paggaling ng Pangulo. Okay na, ang giling ng mga doktor ko. Namimilipit sa sakit ang 21 anyos na lalaki habang inaalalayan ng mga tauhan ng Emergency Medical Services Team ng Bureau of Fire Protection. Ang lalaki, isang panadero na naipit ang braso sa dough roller machine sa pinapasukan niyang bakery sa Barangay 179 sa Maricaban, Pasay. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inirereklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong bituin actress si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang pwersang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umunoy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Ko. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 ng Notary Public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant na Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro.
Kinansala na rin ang passport ni Ko. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata, maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano na aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental, Mindoro noong 2020. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng pahayag kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Sector monitor niyo ba to? Hindi, nagulat nga ako eh. Kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon eh. Kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, ano na yan eh, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para ulitin. So, kung nakarating man siya sa Sweden, sigurado yan by land. Lumakbay siya papuntang Stockholm. It was probably a 2-day drive. Tsaka nagtatago dati eh, di ba? Alam niya kung gaano kahirap hanapin. Alam niya yun, tumulong na lang sana siya. Isang bangkay nga ang kumpirmadong na-recover at napalutang-lutang na nakita doon po sa may dagat ng Basilan, malapit po sa Balok-Balok Island. Ito po yung area na pinuntahan namin kahapon para doon sa search and rescue operations ng Philippine Coast Guard kasi dito pinaniniwala ang lumubog yung Roro ng MV Tricia Kirsten 3. Ang sabi po sa GMA Integrated News ng MDRRMO ng bayan ng Haji Mutamad sa Basilan, mga mangingisda po ang nakakita sa palutang-lutang na bangkay sa dagat. Inaalam pa natin sa Philippine Coast Guard kung ito nga ba ay sakay ng lumubog na barko. Katuwang po ng Philippine Coast Guard ang PNP Region 9 Forensic Team para po sa pagproseso ng marerecover na bangkay at ang pagkakakilanlan nito. Sa tala ng Philippine Coast Guard, batay sa opisyal na manifesto, 10 na lang ang nawawala. Napawang mga crew ng barko, kanilang kapitan at isang tauhan ng PCG. Pero hindi sang-ayon dyan yung mga naghahanap na kaanak, yung mga naghahanap po ng kanilang mga kaanak at sinasabing marami pang pasahero ang nawawala. Kabilang po dyan ang isang sundalo, 6 na school administrator ng DepEd Sulu, 7 magkakaanak at isang bata. Kagabi po, pinasisid na ng PCG ang kanilang ROV o remotely operated vehicle para alamin ang eksaktong lokasyon ng lumubog na Roro. Isa raw sa must-visits ang Camiguin sa Mindanao. Pasok yan sa 52 places to go in 2026 ng The New York Times. Ang Province Island sagana raw sa biyaya ng kalikasan gaya ng mga bulubundukin at beach. Meron ding mga maiinit at malalamig na bukal kaya perfect ang isla para sa water lovers. Hindi lang sa nature adventure, mabubusog din daw ang mga turista sa local cuisine.